Alright, welcome back sa Coach Hadi Vlog. Salamat po pala sa mga nag-subscribe po na sobrang na-appreciate ko po. Sobrang. Thank you po. Sa mga hindi pa po nagso-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang or comment na lang po sa baba or di kaya share na lang, sobrang masaya na po ako dyan. Thank you po sa lahat ng nakaka-appreciate sa aking mga ginagawa. At alam ko pong naipapaliwanag naman po natin ang mga bagay na para pang-usaping bayan. Ang pag-uusapan po natin, bibigyan natin reaction o opinion, yung tungkol sa nabalita naman ito sa malalaking news media o sa mainstream media, mga lalaking gana. Tungkol dun sa wala daw kinalaman o walang alam daw ang ating speaker dun sa isinusulong na People Initiative o Chacha. Base yan sa salita o sinabi ng ating Congressman Erwin Tulfo. Nakakagulat, no? Hello, di ba? Nakakagulat naman niya, sobra. Para bang, ano ba yan? Hindi naman po kayo pinanganak nung kailan lang, Mr. Erwin Tulfo, di ba? Di ba? Alalahanin mo, Mr. Tulfo, di ba, Erwin, ay naging, di ba, newscaster ka po, naging anchor ka po sa mga radyo o television, di ba? Kailan, ang tanong ko po ito, kailan pa nawalan ka ng gana sa mga balita, di ba? Diba? Yung mga ganyang bagay na lulusot o hindi mo nakita yung mga bagay na yan, di ba? Alalahanin mo na yung before mag-break ang Congress, base sa aking, kung hindi po ako nagkakamali, mga December 12 yan di ba? Nag-break ang Congress, di ba? Kasabay nung kasunod na nung pagbisita nila sa Japan, di ba? Di ba? December 20, mga ganyan, na-interview o natanong yan tungkol sa People Initiative o Chacha, ang ating speaker, di ba? At nasabi niya nga doon na isa sa mga pinag-aaralan o parang isusulong nila pagpasok ng 2024, di ba? Pagpasok ng 24. Nasabi niya yan 2023. Nag-break naman yung Congress nyo, di ba? December 12, 2023. Sabay nung pagpunta nila sa Japan kasama ang Pangulo, mga alipores nyo, di ba? Tapos sasabihin mo na walang alam, ito ba'y, di ba? Para bang, siguro nauunawaan ko dahil nga lagi mo kasama sa mga pagpupunta sa mga iba't ibang lugar, katulad ng mga palengke, di ba? Yung mga galawang trapo nyo, yung pagtitingin ng mga isda, sibuyas o ano pa mga gulay, yung mga itlog na yan, di ba? Lagi mong kasama, siguro bahagi yan ng tinatawag na para lang hindi ko kinuha na, parang pinagtatakpa mo lang o ano pa man na parang walang kinalaman. O ito ba'y bahagi ng, di ba, na dahil nga sa, hello, alam naman namin na yung kapatid mo, di ba, si Idel Tulfo, di ba, gusto maging leading din sa survey o ano pa man, di ba, para bang kapag sinabi mo yung gano'n, para mawala ng ganito, alam namin niya, pero wag mo naman sabihin na gano'n na walang kaalaman. Ano ba ang usapin sa Congress na hindi alam ng si Speaker? Lahat naman yan, lahat ng tinatalakay dyan, lahat ng pinagsisimulan ng mga usapin dyan. Imposible hindi alam ng Speaker dyan. Hello, ano ba yan? Hindi pwedeng alam ni Speaker Martin Romualdez yan, yung mga usapin dyan. Napakalinaw naman yan, di ba? Sobra naman. Tapos sasabihin, walang kinalaman, walang alam. Para ba sinabi mo, para ba tinanong mo si Speaker, si Martin Romualdez, Mr. Speaker, mayroon ka bang nalaman na isinusulong yung People Initiative, yung PI? Wala, ano ba yan? Parang ginaganon mo parang ba ginaganon niyo yung mga tao, di ba? Parang sinasabi niyo, hello, wala na pong ngayon imposible sa balita. Maliliit man o malalaki, nakikita ng mga tao na yan. Kaya hindi ito yung panahon ng dati na pwede nyo pang itago-tago yung mga tinatawag na ganyang sitwasyon ng mga galawan. Lahat yan, bunyag na, hayag sa amin ng mga bagay na nakikita. Tapos sasabihin, walang kinalaman. Sos, Maria Joseph naman, grabe naman yan, yung mga ganyang galaw. Huwag naman ganun. Dahil alam namin na talagang, ito na nga lang di ba? Yung una, pinamigay na bawat, bahagi ng sinabi ng ating senadora, Amy Marcos, di ba? Bawat distrito may 20 million. Bukod pa doon sa 2 million bawat each
ng mga congressman before mag-break o before di ba nagbigay yan? Bahagi ng yung 2 million naman, bahagi naman ng expose ni Maharlika, di ba? Yung sa 20 million sinabi naman ng ating senadora Amy Marcos yan. O di ba? O, saan gagamitin yun, di ba? Para isulong yung People Initiative o Chacha. Ganun lang yan, di ba? Tapos sasabihin mo, Mr. Erwin Tulfo, hindi alam ng speaker o ni Martin Romualdez yung nangyayari. Dahil, kaya nyo sinasabi yan na walang alam o para bang hugas kamay kayo o hugas kamay ang speaker para sa pamamagitan ng sinasabi mo. Dahil unang-una, nakikita nyo na negatibo ang pagtanggap ng mamamayan just sa sinasabi nyo People Initiative. Pero ang totoo, aminin natin hindi. Ang tawag dyan ay Congressional Initiative. Pero ba, nakikita nyo yung epekto na nalalaman nyo yung glamour ng mga tao, mga Pilipino na talagang negatibo, ayaw nila. Kaya yan, nangyayaring ganyan. Nagpapalabas kayo ng mga ganyan. Ayan, kasasabi mo lang, siguro, ditong December 16, di ba? Yesterday, sinabi mo na walang kinalaman ang ating speaker dyan sa People Initiative na yan. Grabe naman. Alalahanin mo, Mr. Tulfo, Erwin Tulfo, naging, di ba? Newscaster ka naman, naging anchor ka naman, di ba? Yun lang ang sinasabi ko, naging anchor ka. Balita. Kailan ka naman nawala ng gana sa balita? Di ba? Ganyan naman, wag naman ganun. Pwedeng makaligtas ba yan sa speaker, yung pinag-uusapan sa Congress? Lahat ng pinag-uusapan dyan, alam ng speaker yan. Ganun lang kasimple yan. Ito pa, yung isa pa sa mga, para makita lang natin na talagang, nakita nilang negatibo yung issue ng People Initiative nila. Ibibigyan ko kayo ng sinabi ng ating dating speaker na si Pantaleon Alvarez. Tingnan nyo ipakikita ko kung gaano ka-negatibo yung mga ginagawa nyong tinatawag na People Initiative na talaga hindi tanggap ng mga taong bayan. Karamihan. Kaya nga sabi nga, di ba, divisive siya Nahahati tayo dyan Hindi nyo ba nakikita yon? May kasama pang suhol, may kasama pang ganyan sa bawat Pakinggan nyo lang yung sinabi niya. Ito yung sinabi ng ating dating speaker, Pantaleon Alvarez. Pakinggan nyo ito, babasahin ko po Ito, sa kasalukuyan, ang daming gutom. Ito yung sinabi ng ating dating speaker, Pantaleon Alvarez. Ang daming gutom at kulang sa kita para sa pamilya. Di ba? Hindi pa tapos ang epekto ng pandemic sa ekonomiya. At ngayon, inaatupag nila ay charter chains o tinatawag na chacha. Di ba? At ang masakit pa diyan, ginagawang uto-uto ang mga Pilipino at pinupwersa na mamalimos yung mga programa na pinunduhan ng buwis. Di ba yung sakon nga, yung tinatawag nating tupad, yan pinunduhan na ng gobyerno yan. Binukuha na talaga yan. May pondo yan. Pero ginagamit siya sa People Initiative para lang pumirma. Ito pa, sabi niya, di ba? Imbis na ibigay, kailangan mo pang pumirma diyan at sa signature ng kanilang PI. Signature campaign ng kanilang PI. Imbis na ibigay daw yung mga programa na napunduhan na ng buwis, yun, ginagamit dun sa tinatawag nilang signature campaign sa kanilang PI, People Initiative. Diba, parang ginagawa nila para pumirma ka lang ito. Diba? Isinasangkalan nila yung napunduhan na ang totoo, ibinibigay na talaga yan katulad ng sa tupad na yan, di ba? Ang nangangasiwa niyan, Dole. Kailan pa nangasiwa ang congressman o mga congress sa bawat distrito doon sa pagbibigay ng tupad? Di ba ang nangangasiwa diyan, Dole? Nakapaloob yan sa Dole. Pero dahil nga sa kanilang sariling mga pang-interes o sariling mga gawain para lang mapwersa na pumirma sa PI kayo talaga sa People Initiative, yan, ipakikita yan. Pag nakit ko naman yun, sige, pumirma, hindi ka makakatanggap kung hindi ka pumirma. Parang ganun ang sinasabi ng ating Congressman Pantaleon Alvarez.
ng First District ng Davao del Norte, di ba? Ito pa, itong PI nila na ito, hindi ito people initiative. Ang sabi niya, ito ay self-serving politicos initiative. Iyon ang masakit, di ba? Kung ang inaasahan natin dapat, di ba, sinasabi natin, yung people initiative. Ang masakit, sinabi ng ating dating speaker, Pantaleon Alvarez, ito raw ay self-serving politicos initiative. Di ba? Malinaw yan. Yan, malinaw yan. Na talagang pansariling interest nyo lang. Ang kapakanan na ginagawa nyo dyan sa tinatawag na people initiative na yan. Pang sariling interest nyo lang. Kaya, please lang naman, alam nyo naman na ang nangyayari ay sapilitan, pinapipirma, sinusuhulan, tapos sasabihin mo, Congressman Erwin Tulfo, walang kinalaman ng speaker. Ano yan? Maghuhugas kamay. Ano ba yan? Dahil sa nakikita nyo na negatibo sa mamamayan ang pagtanggap sa ginagawa nyong people initiative. Bakit? Kayong nangunguna eh. Nagbabribe kayo eh. Sinusuhulan nyo eh. Na ganun lang katindi ang mamayang Pilipino sa halagang 100. Napakaliit na ng tingin nyo sa amin. Ganun lang. Tapos palalabasin, di ba? Na walang kinalaman ang ating speaker. Hello? Grabe naman, di ba? Ang linaw naman. Bawat usapin dyan sa Congress, alam ng speaker yan. Kumbaga, bago mag-recess, alam nila yan na nakakalendar na yan. Kaya nga pagpasok ng 2024, di ba? Pinatunog na yan. Ibig sabihin, may mando na yan. Kaya nga nagbigay na ng 2 million bawat congressman. At karagdagan sa bawat distrito ng sakop ng congressman na 20 million base sa sinabi ng ating senadora Amy Marcos. Dahil sa gustong maging Prime Minister nitong si Martin Romualdez na to. Tapos pagtatakpan nyo na walang kinalaman. Ano ba yan? Alam mo dati, sobra, napakataas din naman ng tingin ko dito sa mga Tulfo brothers. Talaga, hindi pa naman nagbabago. Ako'y, kumbaga, naniniwala at nakikita ko naman yung sinseridad. Pero, dito sa bagay na to, nasasabihin nitong ni Erwin Tulfo na walang kinalaman ng speaker dyan sa people initiative na isinusulong nila na ang tawag ay congressional initiative na buong Congress ang gumagalaw na walang alam si Congressman Speaker Martin Romualdez. Parang sobrang hindi nakakapaniwala. Para bang kagulat-gulat, hello, walang alam siya dyan. Pinag-uusapan pa lang, mga tsukwang pa lang, alam na kagad ng speaker yan. Hello, Mr. Erwin Tulfo, please. Di ba? Wag niyong kunin. Wag niyong parang ginaganon niyo yung mga Pilipino na walang alam sa mga nangyayari sa ating paligid o sa ating pamahalaan o sa ating bayan. Tapos sasabihin mo na ganyan, walang alam. Wag naman sana, di ba? Maging patas tayo. Kung may nakita kayong mali. Alam ko naman, di ba, kayong mga tinatawag na, di ba, yung Tulfo brothers, wag alam yung mali. Binabatikos nyo. Lalo yung mga sumusuhol na yan. O ngayon, nasaan? Ba't nananahimik kayo dyan? Di ba? Ba't kayo nananahimik? Sagot, di ba't di nyo sawatain yan? O sabihan nyo kayo, bawal yung panunuhol na yan. Ba't hindi nyo magawa yan? Dahil ba sa nakadikit ka, speaker, para sa ambisyon ng iyong kapatid? Di ba? Na si Idol Rapi Tulfo. Ganun. Kaya, imbis na kundinahin, hindi. Sinabi pa na walang kinalaman. Diyos ko po. Ano ba yan? Sobrang nakakalungkot, di ba? Yung mga taong dapat inaasahan natin, dati, na lumalaban sa mga ganitong klaseng korupsyon. Yung mga taong dating alam natin na talagang hindi nagpapatinag
sa mga taong mapang-api. Yung mga taong dating nakita natin na talagang pag may nakita silang mali, may nakita silang kahit alingas-ngas pa lang, umali na nakita nilang mali, talagang kung kinakailangan murahin, minumura talaga nila yan. Diba? Lalo pat ito. Diba? Bagamat sabihin natin sandaan yung suhol pa rin yan. Pero lagi natin tandaan, milyon po ang pinag-uusapan dito. Bawat distrito, nag-allocation ng 20 million sa bawat congressman. Magkano yan? Diba? Yun po ang aming inihintay sa inyo. Yung mga bagay na yan na dapat nilalabanan ng mga talagang kawatan. Mga tao na pinapahirapan ng taong bayan. Ang dami nagugutom, ang dami naghihirap. Kung makagastos kayo ng kaban ng bayan ay ganun na lang. Hindi nyo ba naiisip yung kapakanan ng mga mahihirap? Hindi nyo ba naisip yung mga taong bayan na talagang kapos sa pangangailangan? Pero kayo, walang sawang pagwawaldas ng kaban ng bayan. Dahil unang-una, hindi nyo naman talaga nararamdaman na yan eh. Bakit? Para sa kapakanan nyo. Diba? Sana naman, yung mga taong dati lumalaban sa ganitong uri ng mga pagsasamantala sa mahihirap. Huwag manahimik. Sobrang nananahimik na kayo ngayon eh. Bakit? Nakadikit po kasi kayo dyan. Imbis na kundinahin, sasabihin na walang kinalaman. Diyos ko po. Diba? Anong nangyayari sa atin? Diba? Kaya, maging mapanuri tayo mga kababayan. Kung kinakailangan yung magsalita, magtanong po tayo. Karapatan natin yun. Pero sana, wag nating i-ignore yung mga ganitong klase. Na para bang, yun nga sabi ng ating dating speaker, Pantaleon Alvarez. Self-serving politicus initiative para sa kapakanan nyo. Hello po, salamat po at sana nabigyan ko ng kaunting linaw at sana po maging mapagmatsyag tayo. Sana maging makita natin yung mali at mali. Pag tama, tama. Diba? Ang akin lang po, pag mali, mali. Pag sa tama, magsama-sama tayo. Sa mali, hiwa-hiwalay tayo. God bless po sa lahat at sana po mapayapa po lagi ang ating pamumuhay sa ating sambahayan at sa ating buong pamilya. Salamat po.